magandang umaga. Morning! At nag-aayos kami ng system. Magandang umaga. At narito kami ngayon. Magsasalita ko kayo. Kaya tayo mag-uumpisa na para magsamba. At umpisa na natin ito. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Sabay-sabay. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Lord, we bless your name, and we know, Lord, you are rich in mercy, rich in faith and hope and loving kindness. If anything happens, you are there. So you deserve to be celebrated today, the birthday of Jesus Christ. Amen. Celebrate Jesus, celebrate. 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 He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate.
celebrate. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Woo! Walang iba na dapat tayo. Praise God all the time. Amen. I will bless the Lord at all times. Sabi niya ni King David. So ngayon, kailangan natin i-bless ang pangalan ni Yahweh. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, napakaganda po na lagi natin pinupuri ang Diyos. Celebrate! Jesus, celebrate again! Celebrate! Jesus, celebrate! Magandang umaga po sa inyo. Nandito tayo para i-celebrate ang pangalan ni Jesus. Amen. Whether Pasko o bagong taon, kailangan natin i-celebrate ang birthday at ang kanyang pagbabalik. Amen. Amen. Kaya lang ngayon, itong ating topic ngayon ay isang hamon. Paano ba natin pinapaunlakan ang Diyos? Sa mga bahay natin, paano natin pinauunlakan ang Diyos? Marami ang tanong na minsan hindi napapansin ng mga tao. Lagi nila sinasabi, family of Jesus. Pero hindi ka naman tinatratong family of Jesus. Sinasabi nila sila ay ang pag-asa, no? Kalinga, no? Sa mga Kristiyano, pero hindi sapat. Kasi minsan ang motibo ay mali. Ngayon, may tanong sa inyo. Anong klaseng tahanan ang bubuksan mo
pag dumating si Jesus. Amen. Yun eh. Amen. No? Kaya ngayon, yung mga tanong na yan, dudugtungan ka ng maikli lang itong preaching natin. Alam nyo ba, pag ito pinag-aralan nyo, maraming mayroong sakit at karamdaman gagaling. Amen. Amen. Ang problema lang, ayaw natin good morning, Mase, no? Kasi doon nakikita ko rito eh. So, paano ba natin papapasukin o saan ba natin papapasukin si Jesus sa buhay natin? Kasi naalala ko yung kapasko na sinasabi. Actually, wala namang Pasko. Actually, wala naman nakakaalam ng birth date ni Jesus Christ. Walang binanggit. Actually, hindi naman Christmas Day talaga yan eh. Birthday ni Jesus Christ, hindi alam. Pero possible, summer. Hindi December. Kasi kung December yan, may yelo. Walang pastol. Pero hindi yan ngayon ang topic natin. Ang topic natin ngayon, paano natin papaunlakan si Jesus kagaya ng kanyang birthday. Del, salamat. Okay. So, sabi rito sa Acts chapter 7, verse 49, isang tanong na mabigat. Ang nagtanong si Lord God mismo kay King Solomon. Sabi niya sa Ingles, pakinggan niyo maigi. Heaven is my throne and earth is my footstool. What house will you build for me? Saith the Lord. And what is the place of my rest? Basa, Tagalog. Ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? So, ibig sabihin, ang Diyos, naghahanap ng kapahingahan. Hindi dahil napagod siya yung katulad natin. Napagod siya sa kakahintay. Kaya nga ang mundo may hangganan dahil sa pagdating niya, titipunin niya lahat ng para sa kanya at titipunan niya lahat ng kaaway. Ako, straight talk lang tayo, realidad. Ikaw ba naman, Diyos ka, patitirin mo yung mga kaaway mo. Sabi nila, kailangan daw, pag Kristiyano ka, walang kaaway. Eh, ang Diyos nga, may kaaway eh. Sangayon ka ba? Oo naman, kaaway niya diba? sa taas. Oo. May gayra sa langit eh, dito pa sa lupa. Kaya huwag ka na magtaka. Ngayon, ang tanong ko, kung si Kristo ay pumunta sa iyong bahay, paano mo siya pauulakan? Yan ba naman ang tanong na yun? Masasagot mo ba yan? Anong klaseng bahay? No? Ibibigay mo, ibubuin mo, o itatayo sa akin. Biro mo, ang lupa, tungtungan lang ng paa niya. Di ba? Maaari sabihin ng mga magagaling magsalita dyan, hindi naman ako magaling magsalita, mga linguist, mga orator, ito daw ay figure of speech. Whether figure of speech, tinatanggap ko yan as is, mahirap magdagdag, magbawas sa salita ng Diyos. Amen. So, kung babasahin niya, Heaven is my throne, sa Acts chapter 7:49, talagang pinakikita na ang Diyos pala naghahanap ng kapahingahan. Kasi kung hindi siya magpapahinga, tayo mapapagod. Ang Diyos kasi walang katapusan yan eh. Makapangyarihan, hindi nauubos ang lakas niyan. Pero tayo, nauubos, kaya nga niya ginamit yung salitang anong dako. Ayan o, anong dako ang aking kapahingahan. Ngayon, baka sabihin niyo, panahon lang ni Solomon. Take note, nung nagsalita ang Diyos, kinote ni Lucas dito sa Book of Acts kay Theophilus, nung sumulat siya, kinote niya yung Old Testament, heaven, pero New Testament nung Acts chapter 7 verse 49. Yan po ang background. Paano kung religyoso ka, nadatnan mo si Jesus, ano kaya reaction mo? Ito po yung isang example din ng tanong, anong bahay ang ibibigay mo sa Diyos? Sasagutin din ng Biblia yan. Sa isang example, hindi haka-haka, hindi opinion, kundi mismo ang Biblia sasagot.
Kasi maraming tao gumagawa ng doktrina, pabor lang sa sekta nila eh. Mali, dapat pabor sa buong katuruan ng Biblia. Pakinggan nyo to, John chapter 2 verse 19 to 21. Verse 19, Jesus answered, and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Verse 20, then said the Jews, 46 years was his temple building. Will you rear it up in 3 days? Ngayon, basahin natin yung Tagalog. Verse 19, sige. Tingnan mo kung sino nagsasalita at sinong kausap. JM, basahin mo yung verse 20, itong Tagalog. Ako 19. Ay, 19 pala. Okay. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at ang aking itatayo sa 3 araw. O, igiba. Ano rin sabi niya? Gibain ang templo. Take note, templo. Minsan sa Bible, temple. Minsan, house. Yan ang meaning niyan eh. Ang tao, pag sinabing temple, worship temple, ang iniisip, building. Pero hindi lagi. Tingnan natin kung tama ang pastor nyo. Dahil katuruan ng Bible yan eh. Kaya sabi niya, na it is 46 years was this temple, building, was constructed. Tapos sisirain mo, 3 araw, bubuhin ulit. Kita nyo sabi niya sa English, oh. Destroy this temple. Sabi sa verse 19, in 3 days I will raise it up. Imposible yan. Eh, di ba sa Diyos wala namang imposible. Pero, take note, kinonstruct yan 46 years. Ang lalaki ng temple ng panahon ni Jesus Christ. Talo nga yung modern construction, engineering. Iba, magugulat ka. Tapos sabi niya sa verse 21, but he spake of the temple, his body. Basa. Datapwat. Datapwat, sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. So, ang ibig sabihin pala ng 3 araw na yon, yung tinatawag nating katawan ni Kristo. Hindi nila naunawaan dahil si Jesus Christ mabubuhay muli sa 3 araw. Pero yung templong tinutukoy nito, yung katawan niya. So, kung nagtanong pala si Lord God, kung babalik pala tayo sa Acts chapter 7, verse 49, mga kapatid, anong klaseng bahay ang itatayo nyo? Sabi niya, ang lupa ang aking tungtungan ng aking mga pa. Anong bahay? Anyong anyo ng bahay itatayo mo sa akin? Sabi ng Panginoon, anong dako ang aking pakikinggan? So, the Lord God was speaking of the 3-dimensional area of life. Hindi lang 1 or 2D, which is physical and spiritual, 2D yun. God was speaking in a 3-dimensional language na kailangan maunawaan. Sabi nga doon sa 1 Corinthians, ang mga bagay na espiritual ay hindi maintindihan ng mga taong hindi espiritual. Kung ikaw ay born again, maintindihan mo yung tinuturo ng Biblia. Naintindihan? Hindi, Yes. dito yan. Hindi ko naman tinutamaan. Dito na yan. Mamaya, maano pa yan. So, ang tinutukoy niya rito, ano daw klaseng bahay? O, palitan natin yung salitang bahay. Templo. Sa English, what kind of house will you build for me? Ang problema, pag may mga tao magpe-praise and worship, ginagawang gawa lang yung parang laro-laro lang yung praise and worship. Pag ikaw lang ang makakatulong sa gawain, ay nagmamalaki pa tayo. Yan ba ang templo ng banal na espiritu? Napakahirap mong pakiusapan sa gawain.
magpapa-VIP ka? Kaya nga tinanong ni Lord, anong klaseng bahay ang itatayo mo sa akin? Suwail ka bang bahay? Matigas ba ang ulo mo? Binibigyan mo ba ng halaga ang aking salita? Kung talagang Christian ka, mamanmanin mo lahat ng salita ng Diyos. Hindi ka magpapanggap na uma-attend sa praise and worship. Kasi hindi kaya nyo akong lokohin. Pero ang Diyos hindi mo maluloko eh. Kaya nga sinabi niya, sirain nyo ito ng 3 araw at itatayo ko. Yung pala, nagbigay ng example si Jesus Christ na ang templo ng kanyang tinutukoy ay ang kanyang katawan. Ganon din tayong mga Kristiyano. O, basahin natin ha. First, kung talagang totoo yung sinabi ko, baka haka-haka lang yung pastor yan. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Pakinggan nyo. What? Ano niya, tanong din yung sagot. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, who is in you, whom ye have of God, and you are not of your own. Intindi niya. O, verse 19. Pakibasa, Ben. Okay. Tagalog. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? O, nakita nyo? Yung katawan pala natin na buhay na ganito, pag buhay ka pa, nasa iyo yung Holy Spirit. Yung Spirit of man at yung Spirit of God nasa iyo. Kaya hindi ka mag-isa. Kaya ang isang sikreto kung bakit panatagal loob ko na narinig ng Diyos ang panalangin ko. Ang Diyos nasa puso mo. Amen. Kung siya ay hahayaan mong manguna sa buhay mo. Pero kung ikaw lang ang masusunod, ayaw ko, hindi ako marunong, hindi ko kaya yan, yung mga ganong salita, hindi nalulugod ng Diyos, wala ang Holy Spirit, baka nga, questionable kung ligtas ka eh. Totoo yan. Hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo. O ano sinabi? Na tinanggap nyo sa Diyos, mula sa Diyos. Wala tayong pwede ipagmalaki, kapatid. Sabi sa verse 20, for ye are brought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, who are God's. Pagmamayari ng Diyos. Tama, basahin mo, JM, yung Tagalog. Ng verse 20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Oh. Eh paano? Pag pag-worship, laging late. Oh. Nakakaluwalhati ba sa Diyos yun? Questionable kung ligtas tayo. Dinadaan-daanan lang natin ang praise mo. Ay, mahal ang data. Ayoko makinig dyan. Tingnan mong ugali. Minsan, ang lapit-lapit na ng church. Late pa. Minsan, ayaw magbigay. Gusto, puro kabig. Eh, yung ikapulang hindi mo maibigay eh. O, nanghihinayang ka. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka totoong Kristiyano. Ibig sabihin, napipilitan ka lang. Sa dami ng answered prayers mo, sa dami ng proteksyon na binibigay ng Diyos, araw-araw, tapos tayo. May arthritis, may rayuma pag nagbibigay. Lalo na tungkol sa pera. Hindi ako namemera. Alam ng karamihan sa church ya, wala akong tinatanggap. Ni tithes and offering, dapat meron. Pero talagang dapat kayong magbigay. Sasabihin ko talaga sa inyo. Dahil yung doon lang sa pamasahe, wala naman nagbibigay sa amin ni Del eh. Wala naman sa budget dito sa bayan. Nakakahiya naman sa anak ko, kukunin ko pa yung pamasahe. Magkano lang ang pensyon ko. Mga kapatid, isipin nyo lang yun. Nagpo-provide ang Lord. Baka isang tao, sumpungin, ayaw sumunod,
ay questionable ang kaligtasan. Hindi ako nagpaparinig. Sinasabi ko lang yung totoo. Diba? Sabi nga dito, you are bought for a price. So kung binili ka ng Diyos, anong karapatan mo? Tumanggi. Pag tinawag ka ni Lord, ito talent mo, tumanggi ka. Sa susunod, hindi na kita tatawagin ulit. Ayaw na ng Diyos. Ba't ko ipipilit sarili ko? Pastor lang naman ako. Kaya mga tao, huwag tayo magmamalaki sa gawain ng Diyos. Kung aalis kayo, magsabi kayo, hindi po pwede nga. Kahit walang matira, okay lang. Pwede magtanim sa iba. Kasi pagmamalaki sa Diyos ibig sabihin, hindi nyo alam na ang inyong mga katawan ay binili ng dugo ni Kristo. Kaya nga sabi rito, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost. Bakit Ghost, hindi Holy Spirit? Kasi ang context nito, yung muling pagkabuhay. Ano ba ibig sabihin ng Ghost? Yun yung espiritu mula sa namatay na katawan. Di ba si Jesus Christ namatay? Ikatlong araw na buhay ulit. The Ghost, Holy Ghost. Hindi yan yung pinag-aawayan. Hindi yung multo Hindi yung multo. Pero usually, pagka-ghost, yun yung espiritu na lumalabas sa katawan ng taong yumao na. Isa dyan, si Jesus Christ. Isang example na mangyayari sa atin. Kaya mga kapatid, yung mga taong tamad sa gawain, kahit hindi dito sa lupa mo matatamasa, pagdating sa mga huling araw, tatanungin naman tayo ng Diyos. Dito pa lang, sinusumbatan na tayo ng Diyos Hindi ba ninyo alam, sabi niya sa English, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, who is in you? Nandito! Mga kapatid, tingnan niyo ako. Nandito sa puso, si Jesus Christ. Nandito din ang Ama, nandito rin ang Holy Spirit. Bakit? Kanino bang pangalan ang meron ang Holy Spirit? Tingnan nyo ang Matthew chapter 28. Matthew 28 verse 19. Anong pangalan ba? Kasi marami nagsasabi, hindi, iba. Tama, iba ang Holy Spirit. Iba yung Ama, pero iisa yan sa diwa. Tingnan nyo kung mali ako. Ayan sa verse 19 kapatid, pakibasa nga yan. Tingnan nyo, basa nyo ba? Nakakpan, Pastor. Okay. Dahil dito, magsiyaon na kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa Saan daw? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi ba? Humayo kayo. Magsiyaon nga kayo. Hindi sinabi puro na lang lagi nakaupo. Dapat sinishare nyo yung gospel. Kung hindi kayo mahusay magpaliwanag, sama nyo yung pastor nyo. O talagang wala kayong concern para maligtas ang ibang tao. Yun ang hamon dun Baka hindi ligtas, kaya ayaw i-share yung Bible. Kasi pagka sinare mo yung Bible, sinunod mo yung Divine Commission o command. Pag hindi mo sinunod yung Divine Commission, alam niyo kung anong tawag doon? Divine Consummation. Kasi inutos niya, hindi naman niya sinabi, please go ye therefore. Wala naman sinabi, dahil dito, magsiyaon nga kayo. Wala namang ganun Magdagdag ka sa Biblia, hindi naman nakiusap si Jesus. Inutos niya dahil dito, magsiyaon nga kayo. Yan. Gawin ninyo ng alagad ang lahat ng buong amparo ba? Buong bansa. Buong bansa, lalo na yung bansa natin. Yes. Maraming reptilian, crocodile at saka alligator. Hindi nila kilala ang Diyos. Ang Diyos nila pera. Ang ibig sa pera ay ugat ng kasalanan. Hindi pera, ang pera walang kasalanan.
Pero yung mga umiibig sa pera, wala nang pag-ibig sa kapwa, ugat ng kasalanan. Dapat yan, pag ugat, dapat putulin. Dapat ikulong. Yung mga senador, congressman, na may insertion budget, nakapix na, dinadagdagan pa, kickback. Dapat yan ang bigyan toon. Ilimit ang insertion ng presidente. May batas, hindi lang presidente. Lalo na yung mga congressman na yan. No, ang pag-ibig sa pera, yung katawan nila, layaw ng katawan. Talagang kinasusuklaman ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, ako hindi nagpipreach ng politics. Maraming tanga. Porket kababayan, binoboto, mali yun. Sorry nagsasabi lang ako ng totoo. Wala sa pagiging kababayan yan. Nasa ginagawa, kung tama, sundin. Pag mali, huwag sundin. Diba sabi ni Lord, never go to the multitude of those who commit sinning to pervert justice. Huwag mo sundan ang nakararami na babaloktutin ang hustisya. Kinasusuklaman ng Diyos. For God detests a multitude of sinners to pervert justice. Kaya mga kapatid, justice ba yan? Niligtas ka? Tapos yung mga kakilala mo hindi naligtas? Hindi ka makapag-imbita? Tapos magpapakita ka pa ng sumpungin, alboroto, hindi ka makikinig sa kapatid mong mas matanda sa'yo, alang-alang sa gawain. Marami akong kilalang ganyan. Sabi ko pa nga, huwag ka na mag-extracurricular, mapapagod ko. Tingnan mo nangyari, buringot lagi. Diyan nakukuha yung sakit ng katawan mga high blood. Huwag na kayong gagaya sa akin na high blood, diabetic, na stroke. Kaya lang, pinagkaiba natin, ako, mataas ang faith. Hindi mataas ang faith mo, huwag ka na mag-extracurricular. Tapos magkakasala ka sa Diyos. Hahatulan tayo ng Diyos. Kung ikaw ay Kristiyanong ginto, kung ikaw ay pila, kung ikaw ay kahoy, bato, o dayami, susunugin niya ng Spirit of Fire. Yung baptism of fire. Ito pala, hindi totoong Kristiyano. Mahilig magpa-VIP sa church. Alam na kailangan. Ito, pa-VIP, ayaw magbigay sa church. Ayaw maglagay sa offering box. Meron naman trabaho. Tingnan nyo anong klaseng Kristiyano. Matuto po tayo magbigay sa gawain ng Diyos. Pinakamasaya yung nakapagbigay ka. Hindi naman tinitingnan kung gaano karami yung binigay mo Kung nasa puso mong ibibigay. Meron akong kilala, hindi siya nagkikwento sa akin, pero nakikita ko nagbibigay siya sa gawain. Active pa sa worship. Yan ang mga Kristiyano. Hindi yung may pera kahit 2 piso, hindi makapagbigay. Napaka-imposible. Tapos hihingi ka ng biyaya ng Diyos. Kung ako yun, hindi ako manhingi. Magbibigay ako. Hindi naman sinabi, oy, bigay mo yung buong sweldo mo. Wala naman sinabi sa Bible Ang sinabi, magbigay ng bukas ang puso. No? Hindi nangangailangan, hindi napipilitan. Sapagkat mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Amen. Hindi yung napipilitan, masama rin yun. Huwag ka na lang magbigay. Pero huwag ka na rin mag-expect ng blessing. Kasi minsan, hindi naman pwedeng hindi ka magbigay dahil gawain naman ng Lord. Hindi kailangan ng Diyos yung pera mo. Ang kailangan ng Diyos na maibigay mo sa kanyang gawain. Kahit na wala ka, maggagawa naman ng Diyos Pag malaki, pag ayaw mo magbigay. Ibig sabihin, kaya ayaw mo magbigay, hindi ka nagtitiwala sa church, sa pastor nyo,
Huwag ka na lang magbigay, umalis ka na lang sa church. Hindi ko naman kailangan yung pera mo eh. Nabubuhay naman ako kahit wala yung pera mo. Sa mga kapatid, ito ang aking hamon. Ngayon, alam mo na, ang templo ng Holy Spirit ay ang puso ng tao, ang katawan ng tao. Ang tanong, masasagot mo na ba yung tanong ni Lord God the Father kay Solomon na kinote ulit sa Acts chapter 7 verse 49? Anong klaseng bahay ang ibibigay mo? Ang langit ay ang aking trono. Alam mo kung anong templo ang ibibigay mo? Bahay? Sarili mo? Amen. Nasagot ba yung tanong? Amen. Mga kapatid. Amen. Ganyan magbasa ng Biblia, hindi yung bara-bara ba'y basa ka lang ng basa. Kaya nga sa pagdating ni Jesus Christ, possibly, next year, hindi natin alam, hintayin pa natin lumindol, hintayin pa natin sumabog ang mga bulkan, hintayin pa natin bumuka ang lupa, hintayin pa natin lumindol, mawalan ng kuryente, mawalan ng tubig, bago magsisi sa kasalanan. Maraming sakuna ang dadating kung hindi tayo magsisisi na ating kasalanan. Pag hindi tayo nagsuri ng salita ng Diyos. Pag hindi tayo nagpataas ng pananampalataya. Pag may gawain, napipilitan pa. I-check ni Lord yan. Malalaman ni Lord kung totoo kang nag-sorry. Kung makita niya attitude mo sa gawain, hindi ka pa VIP, hindi ka late, lagi kang maaga, nakikita ng Diyos yan kung napipilitan ka, yan. Kaya ang Diyos ay buhay. Galit ang Diyos sa mga taong nagmamalaki sa Kanya. Alam mo, si Lord lang may karapatang matutulog dyan, kita ka sa Hindi Kanya. ako natutulog, Pastor. Nakikita ng Diyos yung taong nagmamalaki sa Kanya. Ayaw niya. Kailangan pa sabihin, oy, bilisan nyo. Pag na 9:30 na, yung mga ganon. Ang lapit-lapit lang ng bahay, hinihintay pa. Nakapag-umpisa na lahat. Opening prayer, dadating, late. Questionable kaligtasan nyo dyan. Kaya sa susunod, maninitan na ako ng late. Ayaw ng Diyos, nilalapastangan ang pangalan niya. No? Ayaw. Anong klaseng bahay? Ang isang bahay na magulo, matitigas ang ulo. Inuutusan ng nanay ay ang tigas ng ulo. Inuutusan ng tatay, matigas ang ulo. Tapos kakain, buringot. Ano kaya? Tanggalin ni Lord lahat ng pagkain, trabaho sa buhay niyo. Tingnan ko lang kung hindi kayo umiyak sa Diyos. Kaya mga kapatid, pakicheck po ang ating mga gawain, kabanalan natin sa buhay. Kaya tayo umawit ulit ng blessed be the name of the Lord. No? Ulitin natin. Para sa pagpatapos. I-bless natin ang pangalan ni Jesus kung gagawin natin yung tinuro ng Biblia. Pero kung hindi nyo magawa, huwag na kayo kumantaw. Patayin nyo na yung cellphone nyo, hindi ko kayo kailangan. Blessed be the name of the Lord. He's worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands with one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. Lift up your hands. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name
singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name.